Hello guys, it's me again, Krong TV, at sa video ito pag-uusapan natin ang isa na namang napaka-interesanting pangyayari patungkol sa ating paboritong manga at anime series na Boruto, Naruto Next Generation. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pinutin na rin ang notification bell upang lagi kang updated sa mga susunod na video. A, B, C, D. Sa video ito pag-uusapan natin ang Inuzuka Clan at kung bakit nga ba nagsasalita ang aso ni Kakashi samantalang ang sa Inuzuka Clan ay hindi. Ang Inuzuka Clan ay isa nga sa clan ng Konoha at sila ay kilala sa paggamit nga ng Ninken sa pakikipaglaban. Madali nga lamang makilala o sabihin na natin na ang angkan na ito ay mayroong pagkakakilanlan at ito nga ay ang pagkakaroon nila ng pulang pangil sa kanilang pisngi. So nasabi ko nga kanina na sila ay kilala sa paggamit ng Ninken. Ang Ninken ay essentially ay isang aso na mayroong heightened senses at ability katulad na lamang ng mga bagay-bagay na hindi kayang gawin ng mga ordinaryong aso. At sila rin ay agad-agad na dumadating kapag sila ay kinakailangan ng isang ninja sa pagkikipaglaban. At kapag ang miyembro ng Inuzuka Clan ay nasa tamang edad na, sila na ay bibigyan ng partner na aso. At kapag nangyari ito, ang aso at ang shinobi na ito ay mistulan mang kailanman ay hindi na nga mapaghihiwalay. Katulad na lamang ng nakikita niyong samahan ni Akamaru at ni Kiba Inuzuka. At bukod pa nga dyan, ang mga magpartner na aso at ninja ay nakikipaglaban gamit ng cooperation ninjutsu katulad na lamang ng Fang Passing Fang or ang tinatawag na Fang Rotating Fang Techniques, kung saan ito ay isang advantage para sa kanilang teamwork at sa kanilang matatalas na kuko at mga ngipi. So katulad nga ng kanilang mga aso, ang miyembro rin ng Inuzuka Clan ay nagtataglay nga ng malalakas o enhanced senses, especially nga ang kanilang mga pang-amoy. Sa pamamagitan ng pagkoconcentrate ng kanilang chakra sa kanilang ilong, ang kanilang sensing ability na ito ay mas malakas at mas pinalawak pa. So dahil dito, nagagawa na nga nilang ma-detect, ma-track, at ma-monitor ang kanilang target kahit na ito ay nasa malayong distansya. Ang fighting style ng Inuzuka ay ang kanilang bilis, lakas at agility at dahil ito sa kanilang teknik na tinatawag na 4 legs technique at iba pang mga pag-atake na ginagamitan nga ng kanilang mga aso at sasabayan pa ng kanilang malakas at malawak na sensing ability. So ito nga, bukod nga sa Inuzuka Clan, hindi lamang Inuzuka Clan ang gumagamit ng aso sa pakikipaglaban, kundi pati na rin itong si Kakashi Hatake. Kaya naman dahil dito, may mga teorya nga din na lumalabas o nabubuo na ang ina nga ni Kakashi ay miyembro ng Inuzuka Clan. At ayon pa nga kay Naruto Uzumaki, ang pangamoy ni Kakashi ay mas better kung ikukumpara nga sa pangamoy ni Kiba. Si Kiba na miyembro rin ng Inuzuka Clan. So dahil nga sa mga bagay na ito, lumabas na nga ang ilang mga teorya patungkol nga sa ina ni Kakashi Hatake na isang araw miyembro ng Inuzuka Clan. Kasi 'di ba, hindi katulad ng ibang mga ninja sa Naruto universe na naipakilala ang kanilang mga ama at ina o kung saang angkan sila nanggaling, ngunit sa kasamaang palad, napasama nga si Kakashi sa mga ninja na hindi nga ipinakilala ang kaniyang ina. Pero next topic ay pag-uusapan natin yan. Pero sa ngayon, dumako muna tayo dito sa ating main topic na ito kung saan bakit nga ba nagsasalita ang aso ni Kakashi samantalang ang mga aso na ginagamit ng Inuzuka Clan ay hindi. Although nakakapag-communicate naman ang Inuzuka Clan sa kanilang mga aso, yun nga lang hindi katulad ng aso ni Kakashi. Maliban nga lang dun sa aso na si Kuromaru na Nenkin rin ng Inuzuka Clan. Siya pala guys ay partner nga ni Tsume Inuzuka. So bakit kaya nagsasalita ang aso ni Kakashi? At ito nga ang maaaring kasagutan dyan. Maaari lang nga baka, hindi ko sinasabi na ito talaga, nasa sa inyo po yan kung ano ang sa tingin nyo. Pwede nyo naman i-comment ang inyong kasagutan sa ating comment box. So ayon dito, kaya hindi nakakapagsalita ang aso ng Inuzuka Clan bukod kay Kuromaru dahil sa ang mga asong ito ay typical na aso na tinitrain lamang upang nga sila ay makasama o maging partner ng Inuzuka Clan sa pagkikipaglaban o tinitrain sila upang maging compatible para
sumama sa pagkikipaglaban na kakaharapin ng Inuzuka clan member. O baka sabihin nyo, bakit yung kay Kakashi aso din naman, bakit yung nakakapagsalita? So opo, parehas po silang aso pero meron po silang pagkakaiba sa aso ng Inuzuka clan. I mean, yung aso ng Inuzuka clan katulad ng sinabi ko ay trained, samantalang ang aso naman ni Kakashi ay summoned animals katulad na lamang ng toads ni Naruto, ni Jiraiya o ni Minato na sinosomon nila. At kung mapapansin, ang mga toad na ito na sinosomon nga ni Jiraiya, ni Naruto o ni Minato ay may kakayahan din na makapagsalita. Ganon din ang aso ni Kakashi, katulad ng summon toads, ang aso din ni Kakashi ay nakakapagsalita rin. Pero siya rin naman na napag-usapan na natin ang aso ni Kakashi, kilalanin natin ang mga aso na kanyang sinosomon. Sa pagkakatanda ko, mayroong 8 aso na sinosomon or mayroong summoning contract itong si Kakashi. At ang 8 ito ay meron ding hindi nakakapagsalita. Pwede itong isumon pa isa-isa or separately ni Kakashi katulad ng kanyang paborito na si Pakun. So ito nga ang Nenken ni Kakashi. Ang una nga ay si Pakun. Si Pakun ay may tuturing na personal summon ni Kakashi at ito rin ang pinakamalit sa kanyang mga Nenken. Kahit na si Pakun ay hindi panglaban na Nenken, siya naman ay nagpakita ng paulit-ulit na talas ng pangamoy at sinasabing pinakamalakas sa lahat ng Nenken. Kaya niyang malaman sa pamamagitan nga lang ng amoy kung anong klaseng tao or kung gaano kadelikado ang hinahanap niya. Bukod sa malakas at matalas niyang pangamoy, siya rin ay nagtataglay ng bilis sa paggalaw. Ang susunod ay si Bull. Katulad nga lang ng pangalan niya, siya ay ang pinakamalaking aso na sinusomon ni Kakashi at ito ay mistulan ngang walang kakayahang makapagsalita. Pero katulad ng ibang Nenken, siya rin ay mayroong malakas na pangamoy at siya ay kabilang sa summoning earth release tracking fang technique ni Kakashi. Ikatlo ay si Orochi. Siya ay kabilang sa summoning technique ni Kakashi. Siya rin ay may matalas na pangamoy at siya ay kabilang sa paghahanap kay Rin noong ito ay kinuha nga ng mga taga-Hidden Mist Village. Ang ika-4 ay si Shiba. Ang itsura ni Shiba ay may pagkakatulad kay Kisame na mayroong shark-like feature. Siya ay mayroong heightened senses at kabilang rin siya sa summoning earth release ni Kakashi. Ang susunod ay ang ika-5 na si Bisuke o ang tinatawag nga nilang Biscuit na mayroong kanji na nakalagay sa noo niya na Shinobi. Siya rin ay mayroong heightened senses at parte rin siya ng summoning earth release ni Kakashi. Ang ika-6 naman ay si Akino. Si Akino ay parang fox ang itsura. Katulad ng ibang mga Nenken, ito rin ay nakakapagsalita at meron ding heightened senses at kasama rin sa kanyang summoning earth release technique. Ang ika-7 ay si Yuhei, kung saan ang aso niyang ito ay mayroong bandage around neck pero hindi pa malinaw kung bakit. Ito ang kasama sa tracking team upang mahanap at mahabol si Orochimaru noong ito ay umalis sa Konoha. Ang susunod naman, last but not the least, ang ika-8 ay si Kuroko. Kabilang din siya sa tracking team ni Kakashi na naghanap at humabol kay Orochimaru. Siya rin ay kabilang sa paghahanap nga kay Rin. So yan nga guys, ang 8 sinusummon ni Kakashi na aso. Pero kung kayo ang tatanungin guys, ano sa tingin nyo? Bakit kaya nakakapagsalita ang mga aso ni Kakashi? At bakit hindi naman nakakapagsalita ang aso naman ng Inuzuka clan? I-comment nyo lang inyong kasagutan sa ating comment box. At dito na nga nagtatapos ang video ito. Any comment and suggestion, just comment down below. Thank you!